Palitada bang mabilis ang hanap mo? Halika, panoorin mo to hanggang dulo dahil dito may makikita kang teknik kung paano gumawa ng mabilisan na palitada. At dito mo rin makikita kung paano magpalitada. Pahid lang ang ginagamit. May part lang na magpipitik tayo dyan, pero hindi lahat. Kaya wag mong palampasin kung ikaw ay interesado sa mga mabilisang galawan, isang construction o isang mason na masasabi mong meron na talagang alam. Yung tipong dati lang nangangarap na gusto maging isang skilled, gusto maging isang mason na magaling, na i-share na yung nalalaman. Ops, sandali lang. Baka isipin na naman ang iba dyan, tayo na naman nagmamayabang. So mindset ba? Mindset. Kung gusto ko lang naman ay yung may pakita yung ating nalalaman dito sa ating pagmumonstrasyon. Hindi yung magyabang at may intensyon na ano pa man. So para sa akin, yung pinapakita ko sa inyo ay gusto ko lamang ma-share yung ating nalalaman at ma-inspired sa ating naabot. Lalong-lalo na sa gustong matuto. Alam ko naman na mayroong mas magaling sa akin at mayroong mas higit pa. Pero sige lang, post lang sa pangarap para sa pamilya hanggang sa maabot natin. So ito na nga. So dito mapapansin mo kung alin lang ang part ng ating pinipitikan. So inumpisahan na muna dyan ang pagpitik. Pagpukol ng halo na palitad ay ang mga guide na tansi. So dyan muna inumpisahan yung pagpitik para makuha lang yung pinaka-guide ng tansi. And then pagkatapos pukulan lahat ng guide ng tansi, umpisahan na dyan ng pagpahid ng halo. So puro lang pahid ang ginamit natin dyan. So madala lang tayo magpitik ng halo. So kadalasan puro pahid. Yan yung pinakamabilis na paraan ng pagpapalitada. So sa part na to, pangalawang patong na pala yan. So syempre, alamin nyo muna yung mga part na pwede ng patungan, pwede ng pahirap. Dahil yung iba dyan, medyo makapal, yung iba medyo manipis. Kaya ang unahin nyo, syempre yung makapal para makasunod sa manipis. At dito sa part na to, yung isa nating uragon, dun din sa taas, nagpapalitada. Pag naabot mo na yung kapal na ayon dun sa tansi ng inyong guide, pwede mo nang barahin kung tuyo na siya, kung nasapat para barahin sa ating bara. Barahin nyo na. Dito makikita nyo, ayan, binabara na. At kung napapansin nyo, yung barang gamit na yan ay maiksila. Pero wag kayong mag-alala dahil yung tanang bara na ay may guide po yan dyan sa baba. Kung ano ang haba ng inyong bara, ganun din dapat inyong tansi ayon sa maaabot lang ng inyong bara. So para makuha nyo yung kapantayan. Hindi ibig sabihin pag maiksi ang bara hindi na mapapantay. O ay isang sabi lamang, dahil kung kayo ay isang skill talaga at na may alam, kuha nyo at makukuha nyo po ang inyong ginagawa tama. So pagkatapos mo ang barahin, dyan mo makikita yung mga part ng yung binar na may mga butas-butas pa. Siyempre yung butas-butas, uulitin mo yun, tatapalan mo pagkatapos barahin mo para tuluyan ang mapantay. So dito sa part na to, natapos na pala yung taas. So dito na sa baba. So bali di mo na yan binuli dahil isasabay yan mamaya pagkatapaplastiran yung babara, pumantay para kung may diferensya man na babarahin, mabara, mahabol. Hindi yung nabuli mo na pagkatapos may diferensya, ulitin mo naman, babarahin mo na naman. So yan, sasabay-sabayan na yan, babarahin pagkatapos matapalan yung baba at makuha yung kapantayan ng inyong tansi.
So dito napunuan ng lahat, nalagyan na ng halo, kaya patuyo-tuyo ng konti. So pagka patuyo-tuyo, babarahin na. So ayan, binabara na. At pagkabara, syempre di natin yan titigilan hanggat di mapantay yung taas at yung baba. So panoorin nyo kung paano binabara ng maayos. So walang tigil kachichik para bago natin bulihin, pantay talaga yung ating. So dahil okay na, check mo na yung taas baba, pwede mo na yan bulihin ng bulihin. So yan, nagpapasikat. Syempre, konting mikos-mikos na lang. Ayan, oh, ang ganda ng pagkagawa. Oh. So, parang wala man lang. Ayan, picture mo na. Plak. Okay, kaayo.